Magandang araw po sa inyong lahat at ang akin pong araw na to ay bumabati sa inyo nang kayo ay nasa mabuting kalagayan at may kalusugan at malayo sa mga karamdaman. At ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo ngayong araw na to, Agosto 16, taong 2020. Bago po tayo magpatuloy, ay tayo po ay manalangin. O Diyos na aming tagapagligtas, Ama na nagpapagaling at makapangyarihan, patuloy ka na sa amin ay tumulong, ilawit mo ang iyong mga makapangyarihang kamay at alagaan mo kami na ngayon po ay patuloy na nananalangin ng kagalingan at kagamutan sa panahong ito ng pandemya at nag-aantay po ng iyong biyaya at kasagutan sa aming mga kalagayan. Kami po ay patuloy na mananampalataya at magtitiwala, patuloy na mananalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Kayo po ba ngayon, araw na to ay gising na? At baka po kayo ay natutulog pa po. At sa haba ng gabi, sa pusikip at madilim na magdamag, ay baka po kayo ay hindi pa namumulat ang mga mata sa liwanag at sa paalala ng Diyos sa kanyang mga salita. At ang sabi po ng Diyos ay bumangon daw po tayo at dapat po ay magbago at pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at mga nagawang kamalian at ang ating pagkukulang sa ating mailikha, sa ating buhay. Nais ko pong basahin sa inyo na sa mga awit, na ito po ang awit ng mga mananampalataya noon. Lalong-lalong po si Haring David po. Ito po ang sabi niya sa mga awit, Kabanata 32, talatang 3 hanggang 5. Basahin ko po sa inyo sa English. When I keep silent about my sin, my body wasted away. Through my groaning all day long, for day and night, your hand was heavy upon me. My vitality was drained away as with the fever heat of summer. I acknowledged my sin to you, and my iniquity I did not hide. I said, I will confess my transgressions to you, O Lord, and you forgive the guilt of my sin. Yan po ang panalangin ng mga nakalipas na mananampalataya sa lumang tipan. Naway, ito rin po ang ating maging panalangin ngayong panahon na to. At marahil po ay
kayo po ay nakakaranas ng sa panahon ngayon ng mga matinding kalungkutan, o kaya naman po ay nakakaranas kayo ng pagkabalisa, pagkatakot, at inanais nyo ng makabalik sa dati, sa normal, na wala pa itong mga tinatawag na lockdown at community quarantine at mga natatakpan ng ating mukha, bibig, ilong ng face mask, at kailangan laging tayo ay malayo sa isa't isa, ay hindi pwede nating mayakap at mahalikan ang ating mga minamahal sa buhay, ang mga kaibigan, at ang mga hindi natin makakamayan ang ating mga kaklase o mga kaopisina. At para bagang kayo'y sa panahon ngayon ay nakakaranas ng bigat at kaparusahan. Parang may kaparusahan na inaadya, o kumbagay ang Diyos ay inaalaw na mangyari ito, ang mga bagay na ito, ang mga lalong-lalo na sa mga ang kaparusahan ng Diyos ay at ang bigat ng kamay ng Diyos ay nag-uumpisa ito sa hindi sa mga nasa kadiliman po, hindi lang po sa kadiliman to nag-uumpisa. Ito po yung nag-uumpisa ito, ang kamay ng Diyos sa kaparusahan sa mga kanyang anak. Ang pamalo ng Diyos, hindi po pamalo sa kapitbahay na may anak. Ang pamalo po ng Diyos ay sa mga anak niya. Yung tunay na minamahal ng Diyos. Yun po ang kaparusahan. At ang pandemyang ito ay mag-uumpisa po ito na pagbubukas ng liwanag at isipan ng mga nakakilala tumanggap kay Jesus. Kaya po ang paksa po natin ay kaya ko po itong paksang ito ay tinadala sa inyo dahil ang pagsusulit o examination of our faith part 2 na nasusulat sa pangalawang Korinto kabanata 13 talatang 5 na sinisigaw ni San Pablo, examine yourself. Baka po kayong mga sumusubaybay po, na kayong mga nakakilala sa Diyos, na kayo pong nagsasabi na sa bibig nyo na tinanggap nyo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ay baka kailangan ito'y ating suriin. Suriin po natin dahil kung natatandaan niyo po yung sinabi ko nung nakaraan, maaring bidang-bida kayo dun sa taon na tinanggap nyo. Pero kung maaring sa harapan ng Diyos, sasabihin niya sa inyo, sa harapan ni Jesus, kung nandito si Jesus, ay maaring itanong din sa inyo, ano ka na ba ngayon?
Ikaw ba'y papatuloy? Ikaw ba'y talagang patuloy na binabago at lumalakad, lumalago, na walang pag-aalinlangan, na tinalikuran talaga yung kasalanan, lumalakad ngayon sa liwanag at hindi na niya binabalikan yung kadiliman na dati doon ay tayo lahat ng nagkasala ay kinasusuklaman. Yun po ang tatanong ni Jesus. Yung ngayon, ano na po ba ngayon? At sinasabi ko nga po na hindi po yung nakaraan lang ang pag-audit o pag-accounting ng pagiging anak ng Diyos. Yun po ngayon. Yun nagpapatuloy kayo na naglilingkod at sumasamba na may pananampalataya sa Diyos na po. Paulit-ulit po ito ang babala na to ng Diyos. Sasabihin ko na po sa inyo ngayon na po ay maaring bukas hindi na po magsasalita si pastor sa inyo. Baka si pastor po ay nakauwi na, nakabalik na sa Diyos. At isa lamang po ang iiwan ko sa inyo, itong salita ng Diyos. Po. The Bible is a great assurance. A great, powerful message of God. And always, Jesus Christ. Always go back that the Word of God is thy truth. Tandaan niyo po yan. John 17:17. Po. Sanctify thyself, for thy word is truth. Yun po ang nakasulat. Yun po ang binabanggit lagi ni Jesus Christ. And you will, sabi ni Jesus Christ, you will know me and you will search for me. And according to the Gospel of John, you will find me because my Father wrote the Word of God, and the Holy Spirit guide you to know thy truth. Yun po ang sabi ni Jesus Christ. Ito po ang magiging tinatawag nating auditor. Kung meron po ang gobyerno ng deputy sa Congress na po, malalaman kung tama ang paggamit ng saligang batas. Ang salita po ng Diyos ay siya ang pinaka-deputy, siya po ang makapangyarihang nagsasabi kung kayo po ay patuloy na nagmamahal sa Diyos. Po. Huwag nyo na pong hayaan na paulit-ulit ang mangyari sa buhay nyo. Bakit ko po sinasabing paulit-ulit? Mga taga-subaybay. Hindi nyo po ba nababasa ang salita ng Diyos sa lumang tipan? Hindi nyo po ba nakikita kung paano paulit-ulit ang mga Hudyo na binihag, nalinlang, ginapos, pinarusahan, pinatay, paulit-ulit? Dahil sa ano po? Sa palagay nyo yung captivity nung panahon. Yung panahon nila Jacob. Panahon ng Israelite nila Moises sa ilangat sa Ehipto. At pagkatapos ng Ehipto, sila rin po ay hinuli, binihag ng mga Persya. At nalala nyo si Haring Nebuchadnezzar. Pagkatapos noon, si Haring Cyrus, binihag po sila at marami po ang namatay. Paulit-ulit po silang
Ano po yung word? Captive. Alam niyo po ba yung word na captive sa Bible, kung paulit-ulit po niyang binabanggit kung bakit ang Diyos ay nahayaang maging captive ang kanyang mga anak, ang kanyang mga nagmamahal, ang minamahal ng Diyos na kanyang mga anak. Alam niyo po ba kung bakit yung word na captive ay nakasulat paulit-ulit? At ngayon po, hindi na po Hudyo ang captive, mga tagasunod. Ang captive po ngayon ay buong mundo. Hindi na po Hudyo. Ito po, hindi na po kasaysayan tungkol sa Hudyo. Pati Hudyo po at lahat ng mga tao ay captive ng isang hindi nakikitang kaaway. Ano po? Bakit ko po sa inyo inuulit na tayo ay nandoon pa rin sa katulad na nangyari sa Bible? Ano po ba sa Tagalog yung captive? Ano pa sa Tagalog yung captive? Siya ay isang ano? Siya ay isang napipiit. Siya, ang kalagayan niya ay walang magawa, walang kalutasan, walang kasagutan na kalagayan ng buhay. Bakit po? Lagi pong sinasabi ng Diyos, ano po, na ang unang sa desisyon ng Diyos na bibigyan niya ng babala at parusa ay ang kanyang mga piniling mananampalataya. Tatanungin kita kung ikaw ay nagmamahal sa Diyos. Ito'y puso sa puso. Tinanong mo ba ang Diyos kung bakit kailangan mahigit kumulang 750,000 kaluluwa ang mapunta sa impyerno ngayon? Sa isang napipiit at nakakulong na mga tao sa hindi nakikitang karamdaman? Tanungin kita ngayon, ilang mga kaluluwa ang hindi nakarinig ng pagmamahal ng Diyos? Dahil sa ikaw ay natutulog pa hanggang ngayon. Hindi ka na gumising. O kung nagising ka man noon, hindi ka na bumalik. Kundi ikaw ay nagpatuloy na bumalik pa rin sa kadiliman at natulog. Hindi ka na na-wake up. Anong sabi ng Diyos? Wake up. So that you, in the light of the day, you tell the wonders and the love of God. Ano po? Alam ko po masakit po to sa atin. Mga tagasunod at mga nagsasabing kayo ay anak ng Diyos at nagmamahal sa Diyos. Masakit po to. Dahil nagkulang po tayo. Ang ating pag-ibig ay hindi buo. Ang ating pananampalataya ay walang gawa. Panay-patay sa panahon ngayon. Ano po sabi ng Diyos? Ano po ba ang sasabihin ng Diyos sa panahon natin? Sa panahon din ng lumantipan. Ang sasabihin ng Diyos, enough is enough. Sasabihin niya sa atin. Ito po ang sinabi ng Diyos. Babasahin ko po sa inyo. Ito po yung nakasulat sa Isaiah. Paulit-ulit po itong sinasabi ng Diyos. At kayo hindi nagigising. Kayo hindi patuloy na kumakanlong sa kapangyarihan at spirito ng Diyos. Ito ang sabi ng Diyos.
Babasahin ko po sa inyo. Maliwanag po na sabi ng Diyos, enough is enough. Sabi niya po sa Isaiah, sa propetang Isaiah, chapter 1, 10 to 17. Ito po ang nasusulat sa English. Hear the word of the Lord. You rulers of Sodom, give ear to the instructions of our God. You people of Gomorrah. What are you multiplied sacrifices to me, says the Lord. I have enough of burnt offerings of rams and the fat of fed cattle or cattle. I took no pleasure in the blood of bulls, lambs, or goat. Po, ano po sabi ng Diyos? Napakarami ninyong handog. Napakarami ninyong matatabang alay ng mga lahat ng hayop, cattle, ng bulls, ng goat, ng sheep. Ito'y walang halaga sa akin, sabi ng Diyos. 12. When you come to appear before me, who requires of this trampling of my court? Kung kayo'y lalapit sa akin at kayo'y sasamba, ang sabi ng Diyos, sinong niloloko ninyo? Sabi ng Diyos. Verse 13, bring your worthless offerings no longer. Incense is abomination to me. New moon, new Sabbath, the calling of assemblies, I cannot endure iniquity and the solemn assembly. Magagaling daw tayo na maglagay pa, magtanda ng mga kalendaryo at paghahanda sa mga festivities o mga holidays or mahalagang petsa kung kailan maghahandog sa Diyos. Pero ang sabi ng Diyos, it is worthless offering. Walang halaga. At hindi ko kayang tanggapin na mayroong kasamang mga pagkukunwari at kasalanan. Sabi niya, verse 14, I hate your new moon festivals and your appointed feasts. They have become a burden to me. I am weary of bearing them. Kita mo niyo po yung sabi ng Diyos. Ako'y nasusuklam. Apo? I hate all your worship services. I hate your coming to assemblies. It is a burden, mabigat sa puso ng Diyos. At weary, napapagod na ang Diyos po sa mga ganitong pakitang tao na hindi totoo. Walang tunay na pagsamba, walang tunay na pagmamahal, walang tunay na pagkilala kung sino ang Diyos, kundi nagpapatuloy sa paggawa ng kadiliman, patuloy na natutulog sa kasalanan, patuloy na humihimbing sa mga bagay na ginagawa ng mundo. Yan po ang sabi niya. Verse 15, so when you spread out your hand in prayer, I will hide my eyes from you. Yes, even though you multiply prayers, I will not listen. Your hands are covered with blood. Po, kaya po, marahil po, kahit gaano ka subsub tayo sa panalangin,
Gaano tayo oras-oras, minuminuto lumalapit sa Diyos? Ay, hindi masasagot. Hindi sasagot. At isasara lang ang mata ng Diyos at tatalikod lang siya. Po. Kaya po, kung tatanungin niyo po sa lumipas na mula Marso hanggang ngayong Agosto, 6 na buwan, at patuloy na naghahanap tayo ng kasagutan. Ito po, marahil lang ang sinasabi ng Diyos. Hindi tayo totoo. Examine your faith. Baka sa harapan ng Diyos, hindi ka talaga sumurrender. Hindi mo talaga buong puso ibinigay. Na sinasabi mo noon, lagi mong sinasabi sa nung nakilala mo ang Diyos. Sabi mo pa nga, mahal kita Diyos, mahal kita Lord. At isinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Sabi mo noon. Apo. At ano po ba nangyari? Kapag mamahal mo ang isang tao, lalo na ang Diyos, ano po ba ang ginagawa ng isang nagmamahal? Po. Siya ba'y lumalayo sa Diyos o laging malapit sa Diyos? Baka ho sabi nyo, lagi nyong karapan nasa harapan ng Diyos. Baka iba ho yung karap nyo, hindi na Diyos. O kaya naman, sinasabi mo, mahal ko ang Diyos, gusto ko lagi nasa tabi ko ang Diyos dahil mahal. Baka iba na ho katabi nyo, baka bote ng alak ko katabi nyo, o pulutan, o sigarilyo, o lahat ng bagay ng kalayawan ng mundo, yun ang katabi ninyo. Pag-isipan nyo po yun. Baka hindi ho totoo na sinuko nyo buhay nyo. Pangalawa, sabi mo nung tinanggap mo ang Diyos sa puso at buhay mo, sabi mo na kapag ang Diyos nilinis niya ang iyong puso at ang iyong kaluluwa, ay ninanais mo ang Diyos ang maghari sa puso mo at sa buhay mo. Apo. Pero bakit po sa puso mo ang nasa trono ikaw? Hindi naman talaga Diyos. Bakit ang laging nagdidesisyon na gagawin mo at sa pagbibigay mo sa Panginoon ikaw at hindi ang Diyos? Po, tingnan mo po yun at balikan niyo po yun, yung mga ganon. At hindi siguro Diyos ang nakatira o nagahari sa puso mo. Iba. Po, baka ang iyong natapos na diploma o baka naman yung profession mo na binibida mo lagi sa mga kaklase mo o mga diploma o medalya o mga trophy na nakuha mo sa mundong ito. Baka yun ang nasa trono. O baka naman yung kayamanan na meron ka o magandang bahay, magandang kotse, magandang pamilya. Yun ang nasa trono ng puso mo. Yun ang lagi mong inilalagay sa ibabaw ng iyong puso. At hindi ang Diyos. At ang Diyos ay nasa labas ng puso at buhay mo. Isipin niyo po yun. Na po, yan po ang sabi ng Diyos. At kaya po tayo nabibihag sa panahon ngayon. Dahil po, tandaan niyo po, ang Diyos na ating makapangyarihan at buhay, ang kanyang desisyon at pagpaparusa magsisimula po sa atin, mga nagmamahal sa Diyos. Tayo po ang tunay na mga anak at pinili ng Diyos. Po. Hindi po yung nasa kadiliman. Yung pong inilipat ni Jesus
sa pamagitan ng kanyang pagkamatay sa cross, sa liwanag. Na po. Yun po ang sabi niya. Kaya nga, binigyan kanyang karapatan. You are now in the light. And you are the salt of the earth. Para masabi mo ang pag-ibig at kadakilaan ng Diyos sa mundo. Ikaw ang magpapasarap. Ikaw ang magpapagaang. Ikaw ang magbubusog sa paraan ni Jesus, paraan ng Banal na Espiritu sa mga taong nasa kadiliman dahil sa kanyang mga salita at pag-ibig. At kung hindi mo po alam yon, kailangan mo pong balikan ang iyong pananampalataya. At kung ang pananampalataya mo hindi nagpapatuloy sa pagbabasa ng 66 na salita ng Diyos at ibang libro pa ang mas importante sa iyo kaysa sa salita ng Diyos, ay sulitin mo ang iyong examine mo ulit. Tingnan mong maigi ang iyong pananampalataya. Ito. At sabi mo noon, pinagsisihan mo ang iyong kasalanan at tatalikuran mo lahat na po. Sabi mo 180 degrees, tatalikod ka sa kadiliman at ikaw ay mamumuhay sa liwanag. Bakit? Pag dumating ang tukso, kumakanta ka pa. Tukso, layuan mo ko. Wala naman lumalayo yung tukso. Ikaw ang lalayo. Ano po sabi ni Pedro sa kanyang mga sulat sa Pedro? Na po? If you will submit your God, what will you do? You resist and flee from the evil one at lahat ng mga galamay nito. Pero anong ginagawa mo? Kumakanta ka pa. Tukso, layuan mo ako. Pakanta-kanta ka pa, hindi naman lumalayo ang tukso. Mga pagsubok at tukso, ikaw ang tatakbo. Yan ang nakasulat sa libro sa panahon ng Old Testament at New Testament. Na po, ikaw gusto mo pa, ay ikaw ang lumalapit sa tukso at sa pagsubok. Na po. At bakit kapag may biyaya ang Diyos po, mas happy ka sa biyaya kaysa dun sa nagbibigay. Mas nagpapasalamat ka sa dami nung natatanggap mo kaysa nagpapasalamat ka at lumalapit ka sa dun sa nagbibigay na Diyos. Po, laki po ng problema ng mananampalataya sa araw na ito. Kaya po, kung tatanungin mo kung bakit tayo nandito sa captivity na to, ikaw na makakasagot nun. Kung ang pag-ibig mo, pagsunod mo, at sinasabi mong pagtanggap mo kay Jesus ay totoo. At ang sabi dito, tingnan niyo po, gusto kong pansamantalang na po iiwan sa inyo to po, itong sinabi ni San Pablo po. Sabi po sa Ephesians chapter 5 verse 14, sabi niya, Ephesians chapter 5 verse 14. Ito po sabi ni San Pablo. Baka po nakakalimutan niyo po yung mga salita ng Diyos na si San Pablo po ang nagpapatungkol sa mga kalagayan natin. Ito po sabi niya, Epeso Kabanata 5 talatang 14. Sabi po rito, gusto ko pong mag-umpisa sa talatang 8 at magtapos sa 14. Ito po ang sabi, for you were formerly
in darkness. But now you are in the light, in the Lord. Walk as children of light. For the fruit of the light consists in all goodness and righteousness and truth, trying to learn what is pleasing to the Lord. Do not participate in the unfruitful deeds of darkness, but instead expose them. For it is disgraceful even to speak of the things which are done by them in secret. Huwag daw tayong, sabi ni San Pablo, makisalo, makisama. Umipo man, bawal. Verse 13 to 14. But all things become visible when they are exposed by the light. For everything that becomes visible is light. For this reason it says, awake, sleeper, and arise from being dead, and Christ will shine on you. Kayo po ba'y natutulog pa? Hindi nyo ina-examine ng yung faith? Abay, gumising na ho kayo at iwanan nyo na po ang mga kasalanan na ang Diyos ay nagagalit. Manalangin po tayo. Dakilang Ama, patawarin mo kami. Na ang aming pagsuko at ang aming paglapit sa inyo ay hindi buo, kundi kalahati lang. At patawarin mo kami kung hindi kami marunong sumunod sa iyo, Ama. At hindi kami nagpapagamit sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At hindi namin inaalala ang dakilang pag-ibig, ang buhay na ibinigay ni Kristo sa krus. Patawarin mo kami. Linisin mo kami, O Diyos. Panumbalikin mo ang pag-ibig namin sa iyo. At salamat. Salamat sa paggising mo sa amin sa panahon ng mga kaluluwa ay na mga namamatay at nawawala. Pandalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos at naway ang pag-ibig ng Diyos ay sumaati naman ngayon at magpakailanman. Magandang araw po.